Paano kung ang malambing at mapagmahal mong ina ay magiging isang demonyo at ang mga kapatid mo ay sila mismo ang totodas sa'yo? Pero bagaw ang lahat, shoutout muna kina Chiki Umali, John Vilmar sa Bordo, Phoenix Vlog ng Taiwan, Jezreel Kadayday at Emily Montere Ramos. Nagsimula ang pelikula kay Teresa na ginulat ng kanyang kaibigang na si Caleb gamit ang isang drone, kaya't nainis siya rito at nagtungo sa bahay upang alagaan ang kanyang may sakit na kapatid na si Jessica. Sinubukan niyang kausapin si Jessica, ngunit hindi ito sumagot dahil mahimbing pala itong natutulog. Kaya naman naupo na lang si Teresa at nagbasa ng isang horror novel at hindi niya alam na malapit nang magsimula ang bangungot. Maya't maya ay laking gulat niya nang marinig niyang inuulit ni Jessica ang mga salitang nakasulat sa librong kanyang binabasa. Paglingon niya ay nagulat ito nang nakita niyang nakaupo na ito habang nakatitig sa kanya. Kaya't pinagsabihan niya itong tumahimik, ngunit bigla na lamang bumagsak si Jessica sa sahig kung saan namutla ang mukha nito at sabay sumuka, at sa isang iglap ay marahas na hinablot ang buhok ni Teresa at natuklap ang balat ng kanyang ulo. Pagkatapos nito ay nagtungo sila kay Caleb at doon ay sinadya ni Jessica na saktan ng sarili gamit ang drone. Nang mahulog siya sa lawa ay agad na tumalon si Caleb upang iligtas ang kasintahan. Ngunit sa kanyang paglapit ay bigla siyang tinudas ni Jessica. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting umahon si Jessica mula sa tubig na tila tuluyan ng sinaniban ng kaburatan. Lumipat ang kwento isang araw. Bago mangyari ang trahedya ay makikita si Beth, isang guitar technician na lihim na nagsasagawa ng pregnancy test at umaasa na maging negatibo ang resulta. Ngunit nang makita niya ang resulta ay lumabas itong positibo. Dahil dito ay nagpasya siyang bisitahin ng kanyang kapatid na si Ellie. Ipinaliwanag ni Ellie na nakatakda ng gibain ang kanilang gusali at wala pa siyang nahahanap na bagong matitirhan. Nakilala rin ni Beth ang kanyang mga pamangkin na sina Danny, Bridget at Cassie. Ipinakita pa ni Cassie ang paborito niyang manika na si Stephanie na ayon sa kanya ay magpoprotekta sa kanya laban sa mga multo. Habang nagkukwentuhan sila ay nalaman ni Beth na hiwalay na pala si Ellie sa kanyang asawa dahil hindi na nito kayang suportahan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Maya't maya ay inutusan ni Ellie sina Danny, Bridget at Cassie na bumili ng pizza, kaya't naiwan sina Beth at Ellie na nag-uusap tungkol sa mga pagsubok na kinakaharap ng kanilang pamilya. Ngunit biglang yumanig ang isang napakalakas na lindol na ikinataranta nila. Pagkatapos ng lindol ay napansin ni Danny ang isang malaking bitak na nabuo sa parking lot at dahil sa matinding kuryosidad ay bumaba siya upang tingnan ito, at kahit pinipigilan siya ni Bridget dahil baka magkaroon pa ng aftershock ay hindi nakinig ang ungas, at sa kailaliman ng bitak ay natuklasan ni Danny ang mga lumang plaka, larawan ng 3 pari at isang kumpol ng mga krus at lumang barya, at sa pinakailalim ay nakita niya ang isang misteryosong bagay na nakabalot sa tela, isang bagay na hindi niya alam na magpapalaya sa sinaunang kasamaan na sisira sa kanilang buong pamilya. At nang matapos ang malakas na lindol ay labis na nag-aalala si Ellie sa kanyang mga anak at lalabas na sana upang hanapin sila. Ngunit sa kabutihang palad ay dumating na rin ang magkakapatid na ligtas, at dahil sa nakita nilang mga lumang gamit at mga bagay sa ilalim ng parking lot ay iminungkahi ni Danny na baka maaari nilang ibenta ang librong nakita nila. Ngunit naniniwala si Bridget na may dahilan kung bakit ito itinago sa ilalim ng lupa, at nang subukan ni Danny na buksan ang libro ay bahagyang nasugatan ang kanyang daliri, ngunit sa di inaasahan ay sinipsip ng aklat ang kanyang dugo at kusa itong bumukas at bumungad sa kanila ang mga pahinang puno ng nakakatakot na larawan at mga simbolo ng demonyo. Dahil dito ay nakiusap si Bridget na ibalik na lamang ang libro sa kinalalagyan nito, ngunit matigas ang ulo ng ungas, kaya't dinala pa rin ito ni Danny sa kanyang silid. Kasama ng libro ay may nakita rin siyang mga lumang vinyl record, at nang pinakinggan niya ang mga ito ay narinig niya ang tinig ni Father Marcus na nagsasabing ang aklat ay ang Naturom de Monto o mas kilala bilang The Book of the Dead. Ipinaliwanag din ng pare na nais niyang isalin ang nilalaman ng aklat, ngunit mariing tinutulan ito ng ibang member ng simbahan, at habang bumababa si Ellie sakay ng elevator upang maglaba ay pinatugtog naman ni Danny ang ikalawang recording, at dito ay
ay narinig niyang pumayag ang dalawang pari sa plano ni Father Marcus. Ngunit habang binibigkas ng pari ang mga sinaunang salita mula sa aklat, ay hindi niya namalayang napalaya na pala ang isang makapangyarihang demonyo kung saan biglang humangin ng malakas at kusang humampas ang mga pahina ng libro at isang hindi nakikitang nilalang ang kumawala at mabilis na nagtungo sa gusali. At sa kasamaang palad ay nasalubong nito si Ellie habang nasa elevator at nakulong sa loob habang marahas na inaatake ng hindi nakikitang nilalang kung saan ginamit pa ng demonyo ang mga kable nito upang saktan at halos patayin si Ellie, dahilan upang biglang nagkaroon ng brownout sa buong gusali. At dahil hindi pa rin bumabalik si Ellie, ay inutusan ni Beth ang mga pamangkin na hanapin ang kanilang ina. Ngunit nagulat ang mga ito nang nadatnan nila si Ellie sa loob ng apartment na tila walang nangyari at tahimik na nagluluto ng itlog, hanggang sa nagsalita ito sa nakakatakot na tinig at sinabing pupunitin niya ang katawan nilang lahat upang siya ay makapasok. Kaya't natulala ang buong pamilya sa kanilang narinig at ilang segundo lang ang lumipas ay biglang nagsimulang mangisay si Ellie at nagsuka ng puting likido, at pagkatapos ay tila bumalik siya sa normal at sinabi kay Beth na protektahan niya ang kanyang mga anak bago nawalan ng malay. Kaya't agad siyang isinugod ni Beth at Danny sa ospital. Ngunit nang gagamitin na nila ang elevator ay nasira na pala ito at pati ang mga hagdan ng gusali. Kaya't humingi na sila ng tulong sa kanilang kapitbahay na sina Gabriel at Mr. Fonda at sinubukang tumawag upang makahingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na ring signal sa lugar dahil sa lindol, hanggang sa naalala ni Gabriel na mayroong pangdaan palabas ng gusali. Ngunit mahigpit naman itong nakalak, kaya't nang makarating na ang dalawa sa itaas na bahagi ay sinusubukan na nilang sirain ang kandado habang naiwan naman si Beth upang bantayan si Ellie. Ngunit nagulat ito nang marinig niya ang voice message ni Ellie sa kanyang cellphone na humihingi ng tulong dahil sinusunog daw siya ng buhay, hanggang sa nagkaroon na muli ng malay si Ellie at agad na tumitig sa kanya. Ngunit nang hawakan ni Beth ang katawan ng kapatid ay halos mapaso siya sa init, kaya't agad na nilagay nila ito sa bathtub nang siya lalong nagpaiba sa kanyang mga kilos at napagtanto na sinasaniban na ng masamang espiritu si Ellie, hanggang sa bigla na ngang inatake nito si Beth at nasaksak sa kamay gamit ang basag na salamin. Ngunit nang pinigilan naman siya ni Bridget ay inatake na rin niya ang kanyang anak at kinuha ang tattoo pen upang sugatan ang magandang mukha ni Bridget. Ngunit sa kabutihang palad ay nagawa siyang iligtas ni Danny gamit ang upuan. Ngunit laking gulat nila nang tila hindi ito nasaktan at tumayo lang na parang walang nangyari. Subalit nang pumasok si Gabriel sa loob ay napansin siya ni Ellie, kaya't sinugod siya nito at kinagat ang kaliwa niyang mata, at pagkatapos ay sinunod na rin nito ang iba pang mga kapitbahay na siyang nagbigay ng oportunidad nila Beth upang maisara ang pinto, at dito ay nasaksihan nila mula sa loob ang patuloy na pagtudas ni Ellie sa kanyang mga kapitbahay kabilang na si Mr. Fonda. At dahil sa nakakapangilabot na nangyari ay nagkaroon ng mainit na tensyon sa pagitan ni Danny at Bridget dahil sinisisi nito ang kanyang kuya sa lahat ng nangyayari. At sa nakuha nitong libro, mabuti na lang ay inawat sila ni Beth at sinabi niyang hindi dapat sila mag-away sa ganitong sitwasyon. Aminado naman si Danny at nagsisi kung bakit pa niya kinuha ang libro, at upang malaman nila Beth kung ano ba talaga ang nangyayari ay pinuntahan ito nila Danny. Habang umiiyak si Cassie dahil sa nangyayari sa kanyang ina ay biglang napukaw ang atensyon nito nang marinig niyang kumakanta ng Pusong Bato ang kanyang ina. At habang nakatitig sa salamin si Bridget ay nagulat ito nang makitang kumakalat ang itim na likido sa kanyang pagmumukha, hanggang sa sumuka ito na may kasamang mga insekto na siyang labis niyang ikinatakot. Balik ang eksena kay Cassie kung saan inuuto ni Ellie ang kanyang anak na buksan ang pinto at sinabi niyang dumating na ang kanyang ama upang makita siya. Ngunit bago pa mang tuluyang buksan ni Cassie ang pinto ay nagawa nila itong pigilan at isara muli ang pinto, pero hindi nila alam na may isa pa palang panganib ang nakaabang sa kanila dahil napag-alaman nila na sinapian na rin ng demonyo si Bridget nang makita nilang nginunguyan ito ang baso at sabay idinura sa mukha ni Beth. Kaya't dito na sinimulan siyang atakihin ni Bridget hanggang sa napunta sa kusina, at dito ay nagawa siyang napatumba
sinamba ni Beth gamit ang spatula at frying pan. At pagdating ni Danny ay siya naman ang hinabol ni Bridget at sunod nitong inatake si Cassie. Mabuti na lang ay nasagip ni Cassie ang sarili sa pamamagitan ng hawak nitong matulis na bagay dahil dito ay tuluyan ng nawalan ng malay si Bridget at humandusay sa sahig. At pagkatapos ay tinali nila ang katawan ni Bridget sa kanyang silid at sinabihan ng dalawa niyang pamangkin na pumasok sa kwarto at isara maigi ang pinto dahil pupunta ito sa silid ni Danny upang pakinggan ang ikatlong pornograpo para alamin kung papaano mapupuksa ang mga demonyo. Nang pakinggan ni Beth ang ikatlong recording, ay ibinunyag ni Father Marcus ang kakilakilabot na sinapit ng kanyang mga kasamahang pare matapos nilang subukang isalin ang Book of the Dead, kung saan isa-isa silang sinaniban ng mga demonyo at inamin na nabigo siyang pigilan ang kasamaan. At bago matapos ang recording, ay nag-iwan ito ng huling babala na walang paraan upang palayasin ang demonyo maliban lamang kung magagawa nilang wasakin ang katawan na sinaniban nito. At habang nakikinig pa si Beth ay nakawala si Bridget mula sa kanyang silid at agad na sinalakay sina Danny at Cassie. Nagawa naman siyang saksakin ni Danny, ngunit tila wala ring epekto ito para sa demonyo at dito ay binunot ni Bridget ang kutsilyo sa kanyang tiyan at siya naman ang sumaksak kay Danny. At upang makatakas ay gumamit si Danny ng spray at apoy mula sa kalan upang sunugin si Bridget, habang makikita naman si Ellie na tuluyan ng nakapasok sa apartment sa pamamagitan ng air vent. Subalit sa kabutihan palad ay napansin agad ito ni Beth at agad niyang sinaksak ito gamit ang screwdriver, ngunit hindi man lang ito nasaktan hanggang sa bumawi naman si Ellie kay Beth at naihagis ito palayo. Samantalang si Danny naman ay tuluyan ng nagpaalam kina Beth at Cassie habang patuloy pa rin sa pag-atake si Ellie kay Beth at sinabi pang papatayin nito maging ang sanggol na nasa sinapupunan niya. At bago pa man gawin ito ay naipasa ni Cassie ang isang gunting kay Beth na agad naman niyang isinaksak sa mukha ni Ellie, dahilan upang mabilis na nakatakas ang dalawa at sinubukang buksan ang room 82 upang makalabas. Ngunit muling nagising si Ellie at hinugot ang gunting sa kanyang mukha at muling sumugod sa kanila. Dahil dito ay kinuha ni Beth ang shotgun ni Mr. Fonda at binarilang kamay at binti nito upang hindi na ito makagalaw. Ngunit hindi pa doon natapos ang bangungot dahil dumating din ang sinanibang sina Danny at Bridget kasama pa ang iba pang mga biktima at sabay-sabay nilang binalaan sina Beth at Cassie na mamamatay sila bago sumikat ang araw. At dahil wala nang ibang daan ay sumakay na sila sa elevator, ngunit habang bumababa ito ay unti-unti ring napupuno ng dugo ang buong loob. Kaya't sinubukan ni Beth na umakyat sa vent, ngunit hinarangan siya ng mga demonyo at sa kabutihang palad ay bumukas ang elevator bago pa sila tuluyang malunod. Paglabas nila ay sinubukan nilang tumakas gamit ang sasakyan, ngunit naipit naman ang gulong sa malaking bitak ng parking lot at sa harap mismo nila ay nagsanib ang mga katawan nina Ellie, Bridget at Danny upang mabuo ang isang napakalaking halimaw katulad ng nakalarawan sa Book of the Dead. Kaya't agad na nagtago sina Beth at Cassie bago muling tumakbo patungo sa papasarang tarangkahan. Ngunit nahuli naman ng halimaw si Cassie at agad na hinila papalayo kay Beth. At nang akmang papatayin na ito ay mabilis na bumalik si Beth dala ang isang chainsaw upang iligtas ang pamangkin. At sa gitna ng laban ay pinaandar ng halimaw ang wood chipper at hinila si Beth papunta rito. Mabuti na lamang ay naagapan ito ni Cassie at napatay ang makina sa tamang oras na nagbigay kay Beth ng pagkakataon upang makuha ang chainsaw at inutusan si Cassie na paandarin muli ang wood chipper habang naghahanda siyang tapusin ang halimaw. At habang chini-chainsaw na Beth ang halimaw ay pinaandar na rin ni Cassie ang makina at upang matapos na ang lahat ay itinulak na niya ito sa wood chipper na tuluyang wasak sa katawan ng demonyo. At dahil sa matinding nangyari sa kanilang pamilya ay mahigpit na niyakap ni Beth si Cassie at ipinangako sa pamangkin na mula ngayon ay siya na ang mag-aalaga rito. Kinaumagahan ang sinapiang si Jessica sa unang eksena ay malalaman na kaya pala naging demonyo ito ay lumabas pala ito sa kanyang apartment kung saan doon din sa parehong gusali, ngunit magkaibang lang ang palapag. At dito ay wala pa siyang kamalay-malay sa nangyayari at nang sumakay na siya sa kanyang kotse habang kausap sa cellphone ang kapatid niyang si Teresa ay napukaw ang kanyang
kanyang atensyon sa nagkalat na dugo sa paligid hanggang sa dito na nga lumipat sa kanya ang parehong demonyo na sumapi kay Ellie dahilan kung bakit siya naging halimaw sa unang eksena.